يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا ناجحا يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا هذا في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا رب العالمين. اللهم إننا اجتمعنا من أجل العلم فعلمنا ما ينفعنا ولأولادنا ولأولاد من سمور يا رب العالمين. اللهم ارحمنا جميعا واغفر لنا جميعا وارزقنا لما في خير أمتنا وشعبنا من سمور يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما في خير أمتنا ومسمور يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات ونسألك يا رب العالمين أن توفقنا لما في خير أمتنا وتقبل لنا واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفور أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Requesting everyone to please rise for the singing of our Philippine National Anthem, followed by the bar hymn. Ayan ang pambansang awit ng Pilipinas.
Thank you. Indeed, my highest courtesy and respect to the Honorable Minister of the Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Honorable Muhagir M. Iqbal, Member of the Parliament, Ibrahim Ali, Stads, and of course, the Director General for Madaris Education, DG Tahir Nald, Sir, from MBHT TST, Cotabato City District, Sir Rasul, Engineer Socarno, Engineer Rasul Datukali, Sir. The Bureau Directors from the Basic Education Regional Office, Director Amino and Director Kadon, Sir. The Deputy Mayor of the Cotabato City, Sir Deputy Mayor Abdullah Andang, Sir. The Director of Madaris Education, Alim Abdul Ghafoor Abdul Hamid. The Schools Division Superintendent of Cotabato City, Dr. Concepcion F. Balawag, Ma'am, and CID Chief of Cotabato City Division, Dr. Pancho Balawag, the ASTS, Ma'am Dr. Zahra Serafika, and of course, by Ruhana Sinswat, head teachers, principals, teachers, asatids, MBHT personnel, visitors, parents, learners, ahlan wa sahlan for this official launching of the pilot public madrasa here in the Dato Balabaran, Cotabato City. Ahlan wa sahlan, and of course, isang magandang hapon po sa ating lahat. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To formally open this remarkable program within this afternoon, ladies and gentlemen, it would be the opening remarks and welcoming message of our Director General for Madaris Education. Ladies and gentlemen, it is no less than the first ever Minister of the Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Please help me welcome Honorable Minister Muhagir M. Iqbal. Sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pesan Indonesia, kadang-kadang grabe din so kapadat mo sa parliament, membro ng parliament, Ibrahim Ali. So, Mayor tarong sa Cotabato City, ganda magkatalabok. Yan ang representative na si Haji Abdullah Andang, kasama ng Deputy Mayor of Cotabato City. So, Schools Division Superintendent, Cotabato City, si Madam Concepcion F. Balawag. Assistant Division Superintendent, by Ruhana Sinswat. So, Director General, Madaris Education, sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, si Director General Tahir Nald, mga tawag po sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Director Tong Amino, Director Kadon,
Director Ustaz Abdul Hamid, Namunali Sukuanan na kapatayan na Division Superintendent niya, Brother Pancho Balawag, na pati di ma-mention ka. Namunali Sukuanan na nakakako si Dr. Melterin Abbas. So, Principal o Stand Alone, Magsamoro Stand Alone Senior High School, si Janet Abbas. Mapapatrasan sutar sila pag-alik ko din ang principal niya. Yan ang may kanipatrasan, hindi ka na kami din ang kapagaliya. Hindi na pinima sa kapatrasan tar siya. May kamahang pagka-atras na matmawag ka tama na para ka may pag-alitan. Hindi na sabi na punan ka, so gabi ang mga anang City Hawa. So, teacher in charge, karunya pilot public madrasa, simula oras halit. Ang mga nagkaroon ako nung nakatakot sa gula, ang ikurong natsakato, kaya ginaso oras tanong, importante ka, gusto balihanap ka na sa opisina. Yan po may koma ko. Ngayon hanggang po namating, aling ako sa Manila. Punta namin doon, masyadong maulan. Kaya General Santos City. May bagyo, super typhoon. So, kanina ako dumating sa General Santos City. Pero pinilit ko, sa tulong ng Allah, dumating naman kami rito na mapayapa. Anyway, ang isang bagay na napakahirap, how to start, paano mag-umpisa. Yan ang isang bagay na napakahirap, paano umpisa ng isang importanteng ideya po, o programa, o plano, o project. Actually, dalawa ang school of thought. Yung iba, kumpletuhin muna natin ang lahat na kailangan natin sa public madrasa. Saka na tayo mag-umpisa. Pero sa amin, ang naging desisyon po namin, huwag na lang muna natin hintayin na kompleto ang lahat. Umpisahan na natin. Dahil doon sa pag-umpisa natin, in the course of time, yung mga kulang, magkasakali kaya pa rin natin na mabuo, magawa. Yung halimbawa natin, pero napakahirap na halimbawa. Alam naman niyo, ako, sa kanyang mga kasamahan, si Sheikh Ibrahim Ali, dati rebelde. Rebelde. So, 1972, paano? Hirap mag-umpisa, walang kasama. Walang kasama. Kakunti lang talaga sumama sa amin. Kasi napakatindi ang trabaho na yan, nakatatakot. Diba? Kasi ang nakataya mo dyan, buhay mo. Buhay mo. At hindi mo alam kung anong dadatnan mo. Mabuti pa yung dagat kasi alam mo kahit na gaano kalawak ang dagat, pero alam din natin na may hangganan yan. Yun ang tinahak namin na landas, hindi namin alam. Ang meron lang sa amin, paniniwala na kahit pa paano, basta maganda ang pake mo, magandang naisip mo, kahit pa paano may aabutan ka. So we started the struggle. So napakahirap. Walang gustong sumali. Kaunti lang. Kaya yung mga membro ng MLLF, MILF nag-share ng Quran na huwag mag-surrender sa gobyerno ng Pilipinas. Then, after we started the struggle, how to sustain the struggle is another very difficult to do. Sa haba-haba ng panahon, dito sa Cotabato, 1.5 doon sa mga leaders ng MLLF, nag-surrender sa gobyerno ng Pilipinas. Kakaunti na lang natitira. Kakaunti na lang natitira. Hanggat sa umabot tayo ngayon, kung mahirap ang pag-umpisa, mahirap din ang paano mo i-sustain yung struggle.
mahirap din pag umabot ka ng ganito. Kasi noon, halos wala kang kasama. Ito, lahat kasama mo. Yung ayaw noon, ngayon gusto na. Diba? Gusto na. Hindi na ako magbigkas ng pangalan kasi hindi naman maganda. Kasi tayo dito sa bar, sa United Bangsamoro Justice Party, kailangan iangat natin ang kalidad ng yung politika. Wala yung atake ganyan. No? We need to concentrate on issues. So dahil doon, sa 2025, hindi na namin alam, hindi ko na alam kung nandiyan pa ako. Hindi ko alam, hindi namin alam. Hindi namin alam. Pero dahil kailangan talaga umpisa natin ito, kahit na hindi pa kumpleto lahat, inumpisa na namin. Dahil na sinabi ko kanina, inshallah, the rest will follow and will fall into place. Basta importante dito na umpisa natin at desidido tayo, meron tayo abutin. So this is the first public madrasa, hindi lang dito sa atin, sa buong Pilipinas. At ito, courtesy po ng farm government, courtesy po ng Ministry of Basic Higher and Technical Education, at saka yung mga tao na talagang lahat ng paraan ginugol po nila dito para po mangyari itong pagpapatay po natin ng public madrasa. Alam niyo, malaki ang gusto natin mangyari dito. Hindi lang nasa isip yan. Kung tira natin nasa administrative court, nasa education court, kung paano natin buuin at paano natin buuin ang public madrasa. Kung nakikita ninyo na yung public school, mayroon division offices, at saka maraming eskwelahan, more than 4,000, ganun ang pananaw natin sa public madrasa. May mga division offices, pero hindi natin kaya itayo kaagad dahil halos wala pa ang public madrasa natin. Meron tayo under construction, napakarami po sa buong bar. Pero hindi kaya madaliin. Pero pag tinan mo yung batas, magpapatayo po tayo ng isang public madrasa sa buong bar at meron mga division offices. At meron din mga principal doon sa bawat public madrasa na itatayo po natin. Anong pagkakaiba? Siguro, kailangan pa rin natin ito explain. No? Public school, public madrasa. Public, ibig sabihin, ay may-ari gobyerno. Public madrasa, ay may-ari, gobyerno pa rin ang gobyerno pa rin ang may-ari. Eskwelahan versus madrasa. Ang school, ang nabubuo natin sa pag-iisip natin, pag sinabi natin is school, from kinder to senior high school. Yun ang nabubuo sa pag-iisip natin. Maraming mga educators ito, mas alam nila kaysa akin. Pero pag inimagine mo ang madrasa, ang nasa sa isip mo, hindi lang kinder to senior high school, pwede pa rin yan aakyat yan doon sa tertiary, sa kolehiyo po. Yan po ang pagkakaiba ng school at sa madrasa. But the more important na pagkakaiba, pag sinabi mo ang school, ang nasa sa isip mo yung karaniwan na inaaral ng mga estudyante natin, mga learners natin sa mga eskwelahan. Pero pag isipin mo na madrasa, ang nasa sa isip mo na yan, hindi lang ordinary na eskwelahan, kundi ibig sabihin, may konektado yan sa Islam. May konektado yan sa Islam. Otherwise, kung walang connection sa Islam, tawagin na lang natin school, di ba? Ibig sabihin, yung school at sa madrasa, hindi mo pwedeng na magkumpleto na i-translate mo ng madrasa sa school kasi kulang yung school. Hindi niya mag-capture. Pero dito ulama natin, mas alam niya yan. So, ang tanong dito na pinaka-importante, dahil ang madrasa na sa isip natin Islam, no? Islam. Ang tanong dito, paano ba natin makamit? Paano anong gagawin natin na yung mga madrasa natin
ang gusto natin dyan, na mangyari dyan, yung lahat na graduate dyan, ma-Islamize ang education. Yan ang tanong ng pagkatindi na tanong. And yet, alam natin na yung curriculum natin, K-12 o curriculum na matatag. Di ba? Yung K-12 na curriculum, kahit saan ka dito sa Pilipinas, yung pa rin ang curriculum. At dito sa public madrasa, yung pa rin ang curriculum natin. Kasi pag hindi natin gagawin, hindi natin gagamitin yun, yung mga graduate natin sa public madrasa, kung lalabas sila sa bar, hindi na-recognize yung mga papeles nila. Yung card nila, yung halimbawa, yung diploma nila, hindi na ma-recognize yan. So, ang minimum requirement dito na mapag-aralan ng mga bata, yung K-12, kinder to senior high school, yan ang mapag-aralan nila. So, paano natin naabot yung nasa isip natin na ma-Islamize yung education? Eh, samantala, yung so K-12, hindi ko alam kasi matagal na ako nakagraduate sa college. It's already history, but I don't know right now. But I'm supposed to know that. But anyway, just for the sake of argument. Ano ba mapag-aralan natin yung K-12? Halimbawa, science. I don't know kung nandiyan pa yung theory na evolution. Anong ibig sabihin ng evolution? Ang tao nanggaling sa unggoy. Hindi po ginawa ng Allah, hindi po ginawa ng Diyos. Ang isang scientist naniniwala na ang tao nanggaling sa unggoy. Di ba? Kung tama yun, wala na siguro unggoy ngayon. Di ba? Wala, gusto yung unggoy. Nandiyan pa, napakarami pa rin ang unggoy yan. So, ibig sabihin, paano natin Islamize yun? Hindi natin maiwasan pag-aralan yan kada sa textbook yan. Kada textbook yan. Nandun sa K-12 na curriculum. So, hindi natin maiwasan yan. Kasama yan sa curriculum. Pero we have to Islamize. We have to explain to our learners na ang point of view ng Islam, lahat tayo ginawa po ng Diyos. Ginawa po ng Diyos. So, by that one, ma-Islamize na natin yung public madrasa natin. That is just one example. Ang pangalawa, nasa science, ang theory sa science, yun daw lahat ng planeta, kasama itong tinitira natin, they all revolve around the sun. They all revolve around the sun. Sa gitna ang araw, so lahat ng planeta, kasama ang Earth, umiikot yan, ganyan. Ganyan. Pero, yan po italiwas sa katuruan ng Islam. Ang katuruan ng Islam, nandiyan sa Quran, ay lahat ng planeta, meron silang sariling daan. Hindi ho umiikot yan. Hindi ho umiikot yan doon sa araw. Na pangatlo, although we cannot do it openly, kasi dito sa Pilipinas, may freedom of religion, di ba? Walang pilitan po. Walang pilitan po. Freedom of religion. Kung ano gusto mo religion, yun na sa'yo. Kahit na sa Islam, ganun din naman eh. In Islam, there is no compulsion in the religion, unto your religion, unto me my religion. Kung yan ang paniniwala mo, irerespeto kita. Itong paniniwala, irerespeto mo ko. So, ibig sabihin, dahil merong freedom of religion dito, hindi natin pwedeng gagawa ng isang memorandum o kautusan na i-require natin na lahat ng mga bata magsabayan. Pero, kahit na hindi pa nakasulat yan, i-require natin yung mga teachers natin, yung non-teaching teaching positions, yung mga bata, na i-require natin sa kanila, magsambayan sila. For the non-Muslim na magtuturo dito, kasi hindi naman exclude naman ng Muslim dito sa public madrasa natin eh. Kasama sila dyan. They can qualify. Kasi marami man dyan subject na pwede nila ituro. So yun ang pangatlong bagay na pwede natin implement din sa public madrasa natin. Masigurado natin na paglabas ng bata, pagka-graduate yan, at least medyo magkasigurado na tayo na ang produkto natin ay Islamic education na nakuha. Pang-apat, yung curriculum na K-12, given yan, minimum requirement yan. Pero maliban doon yung maraming plus-plus, yung tinatawag natin ng ISAL, Islamic Studies and Arabic Language.
Kaya kahit na yung oras na naiukol doon sa K-12, hindi natin pwede bawasan yan, pero magdagdag tayo ng mga subject na mapag-aralan natin, hindi lang Islamic values, kundi ang pag-aralan natin Islamic studies. Maraming subject po tungkol sa Islam na mapag-aralan po natin ito. Kaya, ang model natin, pinag-aralan natin, bago natin ito na itatag, bago na ipasa ang batas, inaral po natin may tinatawag na benchmarking sa Malaysia, sa Indonesia. Pero ang mas established na public madrasa sa Indonesia. At naging problema nila doon, magkasabay, magkalapit ang public madrasa at public school, mas marami nag-enroll doon sa madrasa. Mas marami doon. Kasi, kahit na dito sa atin, with due respect, pag dito ka nag-aaral sa public school, ang inaaral mo nga yung dito sa mundo. Dito sa mundo. And then, on the other hand naman, pag dito tayo nag-aaral sa mga traditional madrasa, parang ang sinasabi, ang inaaral natin sa kabilang buhay. Kailangan din ito, tingnan natin, although hindi ako ulama, pero nag-aaral na rin ako, kahit na matanda na tayo, pero estudyante pa rin ako, kasi learning process from the cradle to the grave. Ako paniniwala ko, lahat ng ilmo, lahat ng knowledge na hindi salungat sa Islam, Islam yan. Lahat ng knowledge, ilmo, education, hindi salungat sa Islam, yan ay Islam. Halimbawa, mathematics, algebra, galing man yan sa Islam, sa Muslim. Di ba? Ang isang pinaka-importanting invention ng Muslim, yung zipper, yung zero. Yung zero. Kung hindi na invento ang zero, ang nag-invento dyan mga Muslim, di man darating sa kuwan Amerikano. Di ba? So, tingnan natin, kasi halimbawa, arithmetic, physics, algebra, Arabic yan, di ba? Algorithm, Arabic din yan. Nanggaling yan sa Baghdad, nanggaling yan sa Espanya. Kasi alam nyo, ang Espanya, naghari dyan ang Muslim for almost 800 years. Kaya nung dumating si Magellan dito sa atin, at saka sumunod pa mga Kastila, galit na galit sa mga Moro. Kasi Moro yung kaliman doon sa Espanya ang terminology na yung Moro. Kaya galit sila dito, nadagdagan mo pa yan, nung nandito na yung mga Kastila, more than 300 years, naggera ang mga Moro at mga Kastila. Hindi ba natalo ang mga Moro? Hindi natalo. Kaya galit na galit yung mga Kastila. Diba? Kahit na yung mga remnant ng Kastila sa Zamboanga City, na taga-Tamuntaka, hindi ko na pangalanan, galit na galit sa mga Moro. Taga-Tamuntaka yung mayor sa Zamboanga City, galit na galit yan sa mga Moro. Kasi maalala yung Tarsila, yung history sa Espanya, tapos yung gera dito ng Moro Spain, hindi natalo mga Moro. So, nandiyan pa rin ang galit. So, itong public madrasa, sa totoo ay, gaya na sinabi ko kanina, pinilit na namin mag-umpisa natin. Kasi once you started something, gaya ng kasabihan ng mga Chinese, ang sabi nila, a journey of 1,000 miles you start with one step. Yung journey, paglalakbay na 1,000 milya, umpisa pa rin ng one step. Pag inumpisahan yan, walang kasunod. Hindi mo dapat lang yung gusto mong abutin, di ba? So we need to start, no matter how incomplete it is, we need to start. Kasi, this is a legacy for us. This is a legacy for everyone. Kailangan na natin maumpisahan ito. Kaya kasi sa 2025, di namin alam kung nandiyan pa kami. Either kung buhay pa kami, o kahit na buhay pa kami, hindi natin alam kung sino ang uupo sa farm. Di ba? Kundi sino upo sa arm. Di ba? Pag hindi naman nanalo yung BJP, okay, ibang tao na, mamumuno diyan. Of course, election, ganyan naman eh. Manalo ka, matalo ka. Manalo ka ng ilang pwesto, matalo ka ng ilang pwesto. Ganun kayo. Diba? Ganun ang election. That's part of the game. Di ba? So when you enter something like that, then you have to abide by the rules of the game. Di ba? So, importante rito finally,
maraming salamat sa inyo lahat. At sa abot na makakaya po namin sa Ministry of Basic and Higher Technical Education, kasama po yung kasamahan ko dito. Inshallah, meron pa tayo hanggang June. At inshallah, sisikapin namin na yung ibang public madrasa sa ibang lugar, total na umpisahan na yung pag-construct dyan. At tuloy-tuloy na po. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.